kaibigan, laging tapat sa'yo. Ano ang mga palatandaan ng pang-aabuso? May karapatan ng bawat babae sa kumpletong pangalagang pangkalusugan sa buong tagal ng buhay. Ang kahirapan at diskriminasyon sa loob ng pamilya at lipunan ay hindi lamang nagdudulot ng dagdag na problema sa kalusugan ng kababaihan. Kababaihan, kalusugan, karapatan, KKK, programang nakasentro sa kapakanan ng kababaihan. Hatid ay impormasyon at gabay tungo sa wastong desisyon. Kababaihan, kalusugan, karapatan. Hatid sa inyo ng Kakampi. Kababaihan, kalusugan, karapatan. KKK. Patay ka, hinahangat sinasamba, ipinagtatang. Isang magandang araw sa atin lahat. Ito po ang inyong bagong-bagong programa dito sa Kababaihan, Kalusugan at Karapatan. Yan. At syempre makakasama natin dito every Monday ng alas 2 hanggang alas 3 ng ng tanghali, ano? Ang KKK, Kababaihan, Kalusugan at Karapatan. At syempre, ang aking makakasama parati rito sa ating programa ay walang iba kundi si Miss Ami Amar. So, magandang araw sa iyo, Miss Ami. Opo, Ate Pe. Magandang... Oh, may mic. Hello? Meron na. Opo. Magandang araw po sa lahat ng ating mga May gaway po taga-subaybay sa Kakampi Online. At tayo ay Mapapakinggan. Every Monday, 2 to 3 p.m. Okay, so sa 2 to 3 p.m. maraming kayong iba't ibang mga malalaman dito sa ating programa. Ito ay sa loob at labas ng bansa, makukuha rin natin. At syempre sa iba't ibang panig pa ng mundo, mapapakinggan at mapapanood ang ating programa. At syempre ang Kakampi ay matatawagan ninyo sa kanilang mga hotlines. Partner? Opo, ang ating hotlines ay 553-8656 at 480-5812. At syempre Kakampi News, kakampi-news.blogspot.com at it's www.ustream.tv/channel Kakampi Online. Diyan mapapanood nyo kami every Monday 2 to 3. Yan. At syempre sabi nga natin, contact number natin is 553-8656 at 480-5812. At para naman sa ating mga kakampi dyan sa labas ng bansa, maaari kayong tumawag sa mga numerong ito kung kayo may problema sa inyong sa ating POEA. Ang ating POEA hotline at syempre meron tayong area code na 632 kung nais ninyong tumawag. Opo, So, 632 ang ating area code at tumawag kayo sa 722-1144 at 722-1155. at para naman sa ating OWA is 632-551-6641, 551-1560 at 833-6992. At para naman sa ating OWA text, kung gusto nyo i-text ang OWA, maaari kayong mag-text sa 0917-898-6992. Okay. At para naman, kung nais niyo magtanong sa Department of Labor and Employment, maaari kayong mag-dial sa 527-8000. At syempre may area code pa uli yan. At para naman sa inyong PhilHealth, 441-7442. Kung kayo naman may mahilig sa pag-ibig, eto naman, 841-1793-892-4382. Yan, siyempre. Alam ba ninyo, ang ating mga programa ay nakapatuon doon sa tinatawag nating kalusugan. So, dito malalaman nyo ang iba't ibang problema sa pangangatawan. Halimbawa, ang una natin magiging topic for today is itong sinasabi natin
tuberculosis. Ito po ay talaga namang hindi lang naman yan dito, partner. Ibig sabihin sa lahat, sa buong mundo, itong virus din na ito ay nakakahawa at nakakatakot din. Pero, datapwat, ito ngayon ay may gamot naman kung, ang tawag dito, mauunahan natin. Kumbaga, madadiagnose agad. Pero, ano nga ba ang tuberculosis o TB sa inyong palagay? Opo, ang TB ay nakakahawang sakit sanhi ng Mycobacterium tuberculosis na pangkaraniwang nakakaapekto sa mga baga. Ito ay ipinadala mula sa tao sa pamamagitan ng mga droplets mula sa lalamunan at baga ng mga tao. Aktibong sakit sa paghinga. Sa paghinga, ano ko, meron na yata ako. Kaya kahit na malanghap mo lang ang hininga ng isang taong may TB, ikaw ay positibong mahawa na agad. Ano to? Wala. Opo, Ma'am Ami. Ano to? Wala daw po. At opo, o nga naman. Sa malusog na tao, ayan, pag malusog ang tao, madalas nagiging sanhi ng infeksyon ay Mycobacterium tuberculosis. Wala daw mga sintomas yan. Dahil ang immune system ng tao ay gumaganap sa wall-off. Ano ibig sabihin nun? Ang mga bakterya, wall-off ang mga bakterya, ha? Ang sintomas ng aktibong TB ng baga, ubo, minsan may dura o dugo, dibdib sa puson, kahinaan, pagbaba ng timbang. Ay naku, siguro hindi pa naman ako kasi tinan mo itsura ko, laki ko, di ba? Yan. Bumababa raw yung timbang mo. Tapos sa gabi, parang pinapawisan ka. Pero Ate Tapos Pe, parang mainit-init ang pakaramdam mo. Huwag tayo magpapakatiwala dahil sa malusog na tao. Pwede rin sa Pwede. malusog na Pwede tao. sa malusog Yan. na tao humawa ang sakit Tuberculosis ay magagamot, may 6 na buwan o conforme yan dun sa mga iinumin mong antibiotics. Sige, gusto kong ipaalam natin sa kanila kung ready na yung ating video. Pwede na ba? Okay, ready na. Para makita ninyong maigi, huwag kayong kikurap, huwag kayong pipikit. Makikita ninyo ano nga ba talaga ang sakit na ito. Sige, tingnan lang natin, ha? Mamaya pa. Mamaya.
Lots of people die of AIDS-related complications every day. And every hour is a chance for you to inherit that dreaded infection. Let's be knowledgeable of it. In every single decision that we make, there's always a consequence. Let's not be tempted. Rather, we must task ourselves to secure our own health, not only for us, but also for our loved ones, especially those OFWs outside our country. We should sustain this good health and be cautious in what is the right path to travel. We need to know the consequences of this epidemic infection because it can harm not only a few, but a lot. No more time for slender minds. We must get up for a better prospect. Bumabagyo! Nasisira ang bubong! Mag-home improvement loan na! Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan na! Paano na ang pag-enroll ni Boy? Mag-educational loan! O di kaya'y pagod at kailangan mong mag-relax? Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Hala, tawag na sa 724-4244 o maaaring bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa Multipurpose Loan Program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Balang araw, makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. Mare, may bago raw benefit package ng PhilHealth simula April 1. Di kaya chika lang to? Mare, totoo yan. Yan yung tinatawag na primary care benefit package. Ano-ano namang serbisyo nakapaloob dyan, Abet? Aba, napakarami. Kabilang dyan ang libreng konsultasyon, CBC, chest x-ray, urinalysis at marami pang iba. Sino naman ang pwedeng mag-avail niyan? Lahat ng miyembro ng sponsored program, organized group at OWP at mga dependents nito. Ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa health center. Para sa kumpletong detalye, tumawag sa 441-7442.
tayo sa ating programa at medyo naninibago pa kami. Dati ako sa nagka-radyo-radyo. Ngayon medyo may television na tayo. At syempre kasama pa rin natin. Ito po yung lingkod, Fe Nicodemus. At kasama natin dito, walang iba kung hindi si Ami Amar. So Ami, gusto kong banggitin mo yung mga nangyari din sa iyo nung mga nakaraan. Dahil alam ko naka-experience ka din ng sakit na ito. At alam kong napakaano din ito, alam mo ba? Dahil isa magkaroon, parang dito sa loob ng bahay, sa loob ng studio natin, isa yung magkakaroon, pero siguradong halos lahat ay pwedeng mahawa. Diba? So, paano yon, Ami? Actually, Ate Pe, hindi naman ako ang nagkaroon ng sakit. Oo, hindi nga ikaw, sabi yung ko. Yung father ko, yun yung cause ng kanyang death, tuberculosis. Pero, ano ba mga sanhi dapat? Ano yung mga sanhi na dapat naiwasan? So kung makikita natin yung kanina, di ba? Kadalasan kasi ang sakit na TB ay nakukuha sa pag-iinom at paninigarilyo. Ano, kayo yung mga nandyan. Pero once na na-diagnose na mayroon kang TB, dapat ingatan o iwasan mo na yung mga ganong klaseng bisyo. Dahil kahit na mag-medication ka at patuloy ka pa rin sa yung bisyo, hindi magagamot. Hindi mamamatay ang bakterya. Kung matatandaan natin, si Manuel L. Quezon, di ba? Opo. Ayan ang sakit na inano niya. Pero nung mga panahon na yun, mga kaibigan at kakampi ko, wala pa talagang gamot noon. Hindi yan katulad ngayon na kapag nagkasakit ka nito, ang daming gamot, ang dami ring mga available na gamot na maaaring ibigay sa iyo ng gobyerno mo. Di ba may TB dots, kung natatandaan natin. At libre na ito sa ating mga centers. Ang gamot ng TB. Okay, so libre yan. Kung pwede, sana ay asikasuhin din natin yung ating sarili. Di ba? Yan. Okay, so doon sa iba mga pero yung sa mga bata pa lang, nag-start pa lang, meron na silang mga bakuna di ba? Meron na. Oo, may mga bakuna na. Sige, at sana maiwasan natin po itong karamdaman na ito dahil ito ay sa atin nga peanuts na lang yan kung sabi nga aalagaan natin ngayon yung ating sarili. So ibig sabihin, bawal magsigarilyo, bawal uminom ng alak. Pero ibig sabihin naman, wag lang sobra-sobra. Right? Huwag abusuhin ng katawan. Huwag abusuhin ng sarili. Katulad, halimbawa, inom ka ng inom, puyat ka naman pagkatapos. Diba? Medyo meron kong nakaramdam makilalang ka na. ganyan Puyat ng puyat, pagpasok kinabukasan, doon siya natutulog sa opisina. Okay. Anyway, ulitin nga lang natin siguro, ano nga ba itong tuberculosis na ito. Bago tayo pumunta sa isang parte na kung saan napaka-importante din at kasama ito dun sa Millennium Development Goals na tinatawag at syempre dahil napasa ang RH law, kasama po itong pag-uusapan natin mamaya sa second part. Pero bago natin bitawan yan, ibigay na muna natin, ulitin natin, ano nga ba itong tuberculosis? Uulitin lang natin ulit. Isang TB ay nakakahawang sakit na sanhi ng Mycobacterium o tuberculosis na karaniwang nakakaapekto sa ating baga. So sa baga, yun po mga kaibigan baga ang binabanatan nitong virus na ito at sakit na ito. Ito ay pinadala mula sa tao sa pamamagitan ng droplets. Mula sa lalamunan at baga ng mga tao na may aktibong sakit sa paghinga. Okay, so kung meron siya, sabi yung hininga niya, pwedeng makahawa ka agad sa ibang mga tao. Pag nalanghap ng isa katabi mo na meron na siyang TB. At ang sinasabi natin dito, kung mahina ang kanyang resistensya, mas madaling kapitan. Sa mga malulusog na tao, sabi ko, ako hindi tatamaan kasi laki-laki ko di ba? Pero hindi pala. Hindi pa rin tayo ligtas. Kahit tayo ay malulusog. Dahil madalas nagiging sanhi ng impeksyon sa Mycobacterium tuberculosis, ang mga simptomas ay, ang immune system ng tao ay gumaganap sa wall-off ng mga bakterya. Okay. Tapos, ang mga simptomas nito ay pag-ubo, pag dumura ka ng may dugo. Ayun, grabe na yon. Sakit sa puson, panghihina, at pagbaba ng timbang.
Sa gabi naman, parang may sinat ka, no? Sa gabi. At saka sa umaga, para ka nilalagnat, yung mga ganong klase. So, tapos parang pinapawis-pawisan ka, so masakit sa... So, ang tuberculosis, mga kaibigan, ulitin lang namin, ay magagamot. Minsan may mga duration yan. Sa 6 na buwan, pwede kang magamot. Pero pag grabe na yan, Depende sa depende stage yan, sa ng stages. kanyang Yan. sakit. So, dapat tayo ay magpa-check up. Huwag pabayaan ang sarili. Sasabihin mo, Huwag ay hindi abusuhin ang mangyayari sa akin kalusugan. yan. Hindi pwede. Ayan pong lahat ng yan ay paalala namin sa inyo mula sa Kakampi Online, sa ating KKK. Okay? So, with that, siguro sa susunod, isa munang commercial break at tas babalik tayo. Ang pag-uusapan natin ay ang HIV/AIDS. Ano nga ba itong HIV/AIDS na ito? Pwede na. Kakampi! Kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino Incorporated. Sipa. Sabihan mo ako pag okay na ako. Kakampi Online Live. And now back to our regular programming. At ngayong araw pong ito ay makakapanayam naman natin ang isa nating kapartner mula dyan sa Achieve. Pero bago yan, nais ko sanang rinig sa inyo itong aking interview doon sa isang, isang youth siya na ngayon ay nasa isang kondisyon na hindi maganda. Opo, nais ko lang mag-iwan ng paalala sa mga kaparehas ko na nangangarap sa mga ibang bansa at tumulong sa kanilang pamilya bilang OFWs na hanggat maaari, dumaan sana sila sa tamang proseso na binibigay na ating pamahalaan upang maiwasan natin na dumating yung pagkakataon na hindi sila makakuha ng benepisyo kung sakali na mayroong mangyaring aberya sa kanila. Dahil tulad ko, umalis ako bilang isang turista at nanatili ako doon sa bansa na pinuntahan ko ng 4 na buwan, pero na-deport ako dahil ako ay natagpuan positibo sa HIV. Sana lang wala nang iba pang mga kabataan na katulad ko na nangangarap tumulong sa pamilya, nasapitin pa yung ganitong kagaya ng sinabi ko. At kinukuha ko na rin yung pagkakataon na to upang anyayahan yung mga tao na sila'y mag-undergo ng HIV antibody testing regular upang hindi na sila masurpresa kung sakali na mag-deport sila mula sa ibang bansa. Basically, ang daming paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng HIV. Numero 1 na rito, yung siguraduhin mo na yung makakatalik mo kung sakali ay negatibo rin sa HIV. Kung sakali rin na hindi mo naman talaga mapigilan na makipagtalik, siguraduhin mo na siya lang ang kapartner mo at ikaw lang ang kapartner niya. O gumamit kayo ng proteksyon para maiwasan nyo na magkaroon ng palitan ng mikrobyo kung sakali. Sabi mo, asymptomatic kasi itong virus. Paano mo malalaman?
wala po talagang ibang paraan upang malaman. Kasi hindi naman nakikita sa itsura kung HIV positive yung isang tao. Makikita lang po sa pamamagitan ng HIV antibody testing. Kasi tingnan yung katulad ko, hindi naman nakikita sa itsura. 5 taon na pala akong meron, di ba? Pero anong nararamdaman? Nararamdaman, pag medyo matagal na po ang infection, kadalasan yung sinatawag na AIDS-related complication, naglilitawan na po yung iba't ibang mga sintomas tulad ng patuloy na pagtatais, patuloy na pag-ubo, panghina ng resistensya, tapos madaling mapagod, magiging sakitin ka, iba't ibang klaseng sakit pumapasok sa'yo. So, to make sure, hindi ka na lang antibody testing. Yun lang po talaga. Wala na pong ibang paraan kundi HIV antibody testing lamang, pero libre po namin ito ibinibigay. May mga kaibigan po tayo sa Take the Test campaigning upang magbigay ng free HIV antibody testing. So pwede niyo pong tawagan ang kanilang mga numero 0999-88-44878 o kaya Sun Cellular 0932-88-44878. Parehas lang po. 0999-88-44878 or 0932-88-44878. Maaari rin kayo magpunta sa facebook.com/takethetest. Take the test. So, it's free, no? Libre po. Para may confidentiality. Ang confidentiality po ay ina-assure po natin sa lahat ng mga tinitest natin dahil ito po ay nakasaad sa batas. Hindi po maaari na malaman ng ibang tao ang status ng isang tao na nagpa-test. Magkus ang makakaalam lang ay yung may-ari ng katawan. Ilang buwan, malalaman na ikaw ay infected ka ng virus na? Ang testing po ay napakabilis lang. Within 1 hour, kuha mo na yung resulta. Pero kung sakali ikaw ay nagdududa sa nagkaroon ka na exposure, na sa tingin mo ay maaaring nagdudod sa'yo ng HIV infection, maghintay ka pa ng sa pagitan ng 3 linggo hanggang 3 buwan upang malaman mo kung ikaw talaga ay nagpositibo sa HIV. So, period. Yun ang tinatawag na window period po. Again, sabihan sa Pinapaalala ko sa inyo, ngayong magpapasko, bigyan nyo ng regalo yung sarili nyo na kayo po ay mag-HIV antibody testing upang malaman nyo, masiguro nyo sa sarili nyo na kayo ay walang ganitong klaseng sakit. At kung sakasakali nagpaplano kayo mga ibang bansa, hindi nyo na po daranasin na makulong at mag-deport kagaya ng ginawa sa akin. Maraming salamat po. Okay, mga kababayan, balik tayo sa ating program. Yan po yung panayam ko doon sa isang youth, yung mga paalala sa inyo, dapat malaman natin. Nasa kabilang linya naman po, ang walang iba, kung hindi ang ating kapartner naman, mula dyan sa Achieve, at ipapakilala naman sa atin ni Ami, yung ating magiging panauhin sa kabilang linya. Opo, ito si Miss Mara Quesada Bondat ng Achieve. Ma'am, good afternoon. Magandang hapon, Miss ano pangalan niya ba? Mara! Ay, naku, si Mara pala ito. Hello, magandang hapon. Oo nga. Magandang hapon sa iyo. Kamusta naman ang Achieve ngayon, ma'am? Mabuti naman po. Oo, talaga alam ko, alam mo naman yung Achieve eh. Talagang forever. Okay, ma'am. Kasi kanina may nakapanayam kami na isang youth. At sa tingin natin, ang kaso ng HIV sa Pilipinas ay medyo tumataas. Kamusta na ba ang status ngayon ng virus na ito sa Pilipinas? Tama po yung sinabi niyo, Fe, no, na tumataas ang bilang ng HIV cases natin sa Pilipinas at mukhang timely na meron kayong nakapanayam na galing sa ating mga kabataan dahil tumataas nga ang bilang din ng mga HIV cases natin among our young people. Oo. So ma'am, gaano kataas? Para kasi alarming ngayon eh. Parang ako, kakaiba yung nararamdaman ko ngayon dahil sa marami mga kwento, iba't ibang kwento mula sa ating mga kabataan. At syempre, itong mga OFWs pa dyan. Pakibigyan nga kami ng background. Okay. Yung ating Department of Health, naglalabas sila ng datos no, tungkol sa kaso ng mga HIV positive sa Pilipinas. Buwan-buwan itong lumalabas. Ang ating pinakabagong datos ay mula November 2012. At sa
mula noong 1984 hanggang November 2012, nagkaroon na tayo ng total na 11,409 na narehistrong mga kaso sa DOH. Ito lang po yung mga confirmed, no? Sila lang po yung mga na-test sa Pilipinas na confirm ng ating DOH. Sa loob ng isang buwan, sa loob ng November 2012 lang, meron tayong naitalang 284 na bagong kaso. So from January to November 2012, we already we registered 3,045 cases. No, yung ganitong mga numero hindi natin nakikita sa mga nakalipas na taon, no? Kung titingnan natin kunwari ng 2011, we had a total of 2,349 cases for the year. Last year, hindi pa natatapos ang taon, nakaka 3,045 cases na tayo. 2 years ago, kalahati lang yan. No? Oo, natatanda ko nga yun So, in the span of 2 years, dumoble yung dami ng kaso ng HIV na itala natin sa loob ng isang taon. Okay. So tapos, mga balita naman ito, Miss Mara, yung sinasabi nila na parang, ako nabasa ko yun parang ang mundo daw nakalimutan na yung kaso ng mga viruses na ito. Parang nawala ba, yung hindi siya masyadong usapin, buti nandyan yung achieve na nagsusulong pa rin. Pero actually, nawala Sa pagtitingnan kasi natin sa yung data ng HIV sa buong mundo, halos karamihan ng mga bansa, no, nag-uumpisa ng bumaba ang mga kaso ng HIV sa mga bansa nila. Kaso lang ang Pilipinas, baliktad, pataas tayo ng pataas. Yun, kaya sinasabi hindi ko. talaga pwedeng mawala sa usapin, sa ating agenda, no, na ituloy ang mga programa para tulungang matigil, no, yung pagkalat ng HIV. Kasi tumataas siya sa Pilipinas. Oo. Saan ngayon, dahil sa tumataas ang bilang ng mga positibo, kumbaga, saan natin ba, anong tawag dito? Saan yung nakikita natin na marami, ang dumarami? Sa youth ba? Sa kababaihan ba? O mga OFW ba? Sige, unahin ko yung sa OFWs. Tumataas pa rin ang bilang ng OFWs natin na nagkakaroon ng HIV no? Hindi, pag titingnan natin yung porsyento ng bilang ng OFWs na nagkakaroon ng HIV kumpara sa total number ng HIV cases na nare-register natin, mukhang bumababa siya dahil sobrang taas ang paglundag naman ng kaso na nadidetect natin inside, no, the country, yung ating internal cases. Kaya lang, hindi ibig sabihin na bumababa ang bilang. Kasi sa November, as of November 2012, mahigit 2,000 na tayong OFWs na na-infect. No? Last year, 330 OFWs were diagnosed positive for HIV, no? And among our OFWs, siyempre mataas pa din na bilang ng transmission is sexual. Pinakamarami ay mga kalalakihan. At tulad ng general na data natin ng HIV, majority ng ating cases are among men who have sex with men o ang mga kalalakihan nating nakikipagtalik sa kapwa lalaki. At pagdating naman sa kanilang edad, pinakamadami ang between 20 to 29 years old. Mahigit kalahati ng lahat ng kaso natin sa HIV ay between 20 to 29 years old. Ito yung ating mga kabataan, yung mga katatapos lang ng kolehiyo at kakaumpisa lang magtrabaho. No? These are our young professionals actually who are getting infected with HIV. Wow. These are mostly men. Oo. Pero may isa pa rin ako nababalitaan. Ito naman, ano naman tong usapin tungkol naman dun sa, may dumadama rin daw to dun sa, sektor naman ito ng mga nasa, ano tawag dito? Yung nasa mga call center. Totoo ba yan? May mga ilang balita. Oo, may mga balitang nagpapakita na madami tayong mga kaso ng HIV among call centers. Pero hanggang sa hindi kasi natin napag-aaralan
ang lahat ng mga iba't ibang sektor ng ating labor market, hindi natin pwedeng sabihin sa call center lang sila nagagaling. Gusto naming ipaliwanag sa mga nakikinig, Fena, walang kinalaman yung trabaho mo, no? Doon sa pagkakaroon ng HIV. Pag pinag-usapan natin ng HIV at sa Pilipinas, dahil sexual transmission ang pinaka-common na paraan kung paano nahahawa sa HIV, ito talaga ay tumutukoy sa ating sexual behavior. Kaya ano pang trabaho mo kung ikaw ay hindi nag-iingat, hindi ka gumagamit ng condom kapag ikaw ay nakikipagtalik, magiging exposed ka talaga sa HIV, no? Nakakabahala kasi marami tayong balitang naririnig na nag-generalize na mga taga-call center ang nahahawa sa HIV, no? Hindi natin pwedeng ideklara yung ganyan, no? Kasi hindi pa naman talaga napag-aralan ng buo lahat ng ating sektor ng labor market. Nangyari rin yan kung natatandaan mo sa OFWs, noong time na napakataas ng porsyento ng OFWs sa ating HIV registry, lumalabas din yung balita na kapag ikaw ay OFW, mahahawa ka. Kapag ikaw ay seafarer, magkaka-HIV ka. Wala siyang kinalaman sa trabaho natin. It's really about our sexual behaviors. So, isa lang yan, in sexual behavior. Pero, pero yung transmission naman kaya, papaano? Una sinabi mo yung MSM, di ba? Yes. So, may mga ilan pa. Bukod pa dito, meron pa. Bukod dun sa... Okay. Sige. Ang pinaka-common sa Pilipinas ay sexual transmission nga. Yung nakahawa sa HIV dahil sa pakikipagtalik ng walang proteksyon. Pero tumataas na rin ang bilang ng ating mga HIV cases among injecting drug users. Ibig sabihin yung mga nahahawa dahil sa pag-share o paggamit ng mga hiringgilya na ginamit na ng iba, no? So yun, ang isa pa, lalo sa mga kabataan, ano? Oo, kaya noong November 2012, nakadalawa tayong kaso, no? Last year, as of November, nakaka-170 cases na tayo ng injecting drug use as a mode of transmission. So overall, we already have 435 cases, no? Na ang naitalang mode of transmission nila ay dahil sa share ng needles, no? Nagamit na ng iba. At maaaring doon sila nahawa. Oo. So, meron ba tayong, itong achieve ngayon ay, alam ko kayo ay number 1 sa paggampan, no? Pagbigay ng tulong, suporta. Ano ngayon ang mga proyekto natin para sa ating mga, may mga positibo na ito, o itong ating mga kababayan na wala pang alam kung ano nga ba itong HIV, ano nga yung mga proyekto nyo ngayon? Isa sa mga ongoing na projects namin yung pagpapatuloy na pagpapalakas sa kapasidad ng ating mga partner na government agencies tulad ng DFA para malaman nila kung paano yung tamang pag-handle ng cases ng HIV sa ating mga OFWs. Kasi ang gusto natin, kapag ang OFWs natin kapag nasa ibang bansa, doon sila pinaka-vulnerable sa HIV. So sana masuportahan sila ng ating mga embahada pagdating sa pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa HIV, paano ito maiiwasan. At kung sakaling meron naman tayong mga kababayang na-detect ng HIV positive abroad, matulungan din sila ng ating mga embahada kung paano ma-refer dito sa Pilipinas, saan pwedeng humingi ng tulong, no? Kasi may mga serbisyo namang maaasahan, no, sa Pilipinas ngayon pagdating sa HIV. Marami rin kaming referral kasi marami kaming partners in terms of kung nangangailangan ng testing, saan safe, saan confidential, makakuha ng HIV testing and counseling, saan pwedeng lumapit kapag nangangailangan tayo ng psychosocial support dahil kasama rin natin ang HIV positive support groups, no, sa ating mga programa. At meron din kaming programa para naman sa pagpapalaganap ng HIV information among our young people, yung pagte-train ng ating mga kabataan or young people pagdating sa HIV para sila magkaroon rin ng kakayanan na matulungan ng mga komunidad nila para mahinto yung pag-spread ng HIV among the young, no? Kasi sila nga yung tinatamaan ngayon. Ang daming gagawin, ano, talaga.
Madami pa. Madami pa tayong dapat gawin. Sobrang dami. Pero yung isang sinasabi ko, Miss Mara, itong, alam mo naman, ang kultura natin ay isa sa ano, no? Yung stigmatization sana. Paano ninyo to tinitingnan? Yeah. Mataas pa rin no, yung level of stigma against HIV, kaya nakakaranas pa din ng diskriminasyon ng ating mga kababayan na HIV positive. Isa sa mga programa ng Achieve ay yung pag-create ng isang network ng mga legal service providers at paralegal service providers para yung ating mga kababayang nakaranas ng diskriminasyon, kung hindi man kayang lumapit sa korte, may mga ibang alternative redress mechanisms na pwedeng malapitan. Tulad ng pag-mediate, pagtulong sa kanila para i-mediate sa barangay pa lang, sa loob ng pamilya, no? Kung o kaya between employer and employee. Meron tayong mga ganitong programa. At last year, nakapag-provide tayo ng ganitong klase ng tulong sa 5 HIV positive. No? Hindi lang dito sa Manila, kundi pati sa ibang mga probinsya. Kaya kung okay lang sa inyo, Fe, baka pwede rin i-announce no, sa inyong programa na may ganitong klase ng suporta. Alam namin mahirap ang justice system, lalo na kung kailangan mong lumabas sa korte dahil lalong masisiwalat yung pagiging HIV positive. Yun nga yung iniiwasan ng ating mga kababayan. Pero kung kayo ay nakaranas ng diskriminasyon dahil sa inyong pagiging positibo sa HIV, may mga ibang paraan na pwede tayong gawan, no? Para magkaroon naman ng redress at hustisya kahit paano yung nangyari sa kanila. So may isang nag-text sa atin, sana daw continuous itong ating partnership mula ito sa Italy dahil maganda daw itong ating itong ating discussion. At saka siguro itong mga nasa labas daw dahil matagal na sila doon, medyo mas gusto nila dito makakuha ng mga information. Tama, Fe. Kaya maganda yung programa ninyo eh. So Romeo, sa susunod pa mga parte, sa susunod pa mga programa natin ay makaka-partner natin talaga dyan yung Achieve at mabibigyan tayo ng iba't ibang mga information, di ba? So, tamang impormasyon. Yung tamang impormasyon kasi minsan nga daw, hindi naman akma sa kanila yung information na binibigay. So, medyo... Saan daw ba kayo matatagpuan? Anong numero daw ang pwede nilang tawagan kung sakaling gusto nilang mag-report? Pwede kaming tawagan sa 426-6147. Ito yung hotline ninyo. Dalawa. Yung isa pa. 414-6130. 6130. Okay. So ito po pwede rin mag-email. Sa email. Nakakatanggap rin kami ng mga inquiries sa email. Achieve. ACHIEVE. Okay. _. Caram. CARAM. Yan. RAM. Okay. At yahoo.com. At yahoo.com. At saka syempre yung mga ibang mga NGOs pa natin, alam ko, Miss Mara, meron din silang mga available free testing, di ba? Yes, yung take the test. Kaya nga, yes, they provide free napakarami testing. ito at napakaganda. Ang isang tinatanong naman itong mga taga-US, Alcobar, sabi nila, yun daw bang mga dumarating, halimbawa, hindi kasi sila dumaan doon sa mga, di ba may mga mandatory testing? Yes. Hindi sila dumaan. Pero paano nila malalaman, kasi medyo kinabahan daw silang bigla, itong mga taga-Alcobar, paano nga ba daw sila magpapatest? Ang Alcobar ay sa UAE? Hindi, Saudi Arabia. Sa Saudi. Pagbalik nila dito. Ang pagkakalam po natin, pagdating sa patakaran ng Saudi Arabia, bago ho sila mabigyan ng work permit para makapagtrabaho dyan, kailangan nilang mag-undergo ng medical test at kasama dyan ng HIV testing. Kung hindi naman ho sila nag-undergo ng yung ganong patakaran ng pagpapatest, pwede silang mag-access ng kahit ng HIV testing sa kahit saang ospital sa Saudi. Ito lang, kapag nag-positive sila, nire-report yan automatic sa Yun nga yung sinasabi nila. Yun nga yung sinasabi nila, natatakot sila.
Oo, yun unfortunately ganun yung patakaran nila. At sa Saudi, kapag ikaw ay nag-positive, i-deport ka. So, kung ayaw ho nilang ma-deport, ang pinakamaganda ho sana sigurong gawin, kung makakauwi sila sa Pilipinas, magpa-test na sila dito. Yun. So, ang pwede pang gawin. Kasi, ayaw rin naman kasi namin sabihin na magtago sila. Kasi, mas mahirap yun kapag nagkasakit, hindi makalapit sa ospital, no? Kaya, ayaw rin natin mapahamak lalo ang kalusugan ng mga kababayan natin sa abroad. Kaya, the best way is kung kailan yung sunod na uwi nila sa Pilipinas, magpa-test na muna dito. So, ibig sabihin dapat ay, kasi nga natatakot nga sila dahil nga matagal na silang hindi nagpapatesting. Sabi mo nga kanina, may iba pa yung injection. Yes, injection. Iba-iba, di ba? Minsan meron pa yung blood transfusion, iba pa yon, di ba? Blood transfusion. So medyo parang naalarmahan din sila. So ang sabi natin nga, pwede pong pag-uwi ninyo sa Pilipinas, doon kayo magpa-check up. Ma'am, ito sagot tanong nila. Pwede ba doon sa ibang para mga NGOs ang pupuntahan nila? Dun nga. Kung tatawag sila sa amin, i-refer namin sila either sa ating social hygiene clinic sa Quezon City kasi free naman yan. Confidential din yan. Sinasamahan namin sila kung kinakailangan or to take the test. Yan. Kasi yung iba, hindi sila nagtitiwala din basta takot din, ano? So, yan. So, yung mga nagtanong mula sa Italy at saka doon sa mga Alcobar, mag-stay tuned po kayo dito sa amin parati-parati. At saka ito yung mga numerong pwede ninyo tawagan, 426-6147, 414-6130. At ang area code natin siguro dito ay 632. Yan. So, pwede nyo tawagan kaagad sila. O pwedeng, Miss Ami, yung kanilang, anong tawag dito? Yung kanilang email address. Pwede silang mag-email kung sila yung mga may katanungan sa Archive, ACR. Sige, ulitin natin. Achieve_Kara@yahoo.com. Okay, so yun yung pwede na ninyong tawagan. Medyo nagkaroon ng problema doon sa Sige, ma'am, meron ka pa bang mga gustong message sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa na mga kababayan natin, na talaga namang ngayon sa atin ay nakikinig at nanonood? Magbigay ka ng iyong mga message sa kanila para naman medyo, alam mo yung iba kahit wala, alam mo yung gano'ng kinakabahan. Oo nga. Fair para sa ating mga OFW sa abroad, napakalaking contribution ng inyong pagtatrabaho sa abroad ang pumapasok sa Pilipinas at tumutulong sa ekonomiya natin. Kaya sana aalagaan natin yung ating kalusugan, no? Ang HIV ay isa lamang sa madaming mga isyong pangkalusugan na hinaharap ng ating mga OFWs. Pero alamin natin ang tamang impormasyon tungkol dito. Hindi kayo basta-bastang mahahawa sa HIV, kundi sa mga specific na pamamaraan lang tulad ng pamamagitan ng dugo, no, sa blood transfusion at sharing ng needles, unprotected sex o yung hindi paggamit ng condom sa pakikipagtalik, at mula sa isang ina na HIV positive papunta sa kanyang anak. So, ito lang naman yung mga pamamaraan kung paano ka mahahawaan. Kaya madali siyang iwasan, no? Sana ligtas palagi kayo dyan sa ibang bansa para pag umuwi tayo dito, asenso sa ating mga pamilya ang dala natin, hindi sakit. Okay, maraming salamat po at yan po ay mula sa Achieve. Kung titingnan natin, ma'am may pahabol. Ayan, teka muna, nasira ito yan. Ma'am may pahabol. Ito, pahabol naman. Yung ba daw PhilHealth? Yung daw bang PhilHealth ay kasama? O ibig sabihin, ito bang PhilHealth ay pwedeng magamit kung sakaling ma-detect sila na sila ay positibo? Yes. Para sa mga miyembro ng PhilHealth na kailangan updated yung inyong contribution, di ba? Para sa mga members ng PhilHealth na HIV positive, may karagdagang 30,000 pesos a year na coverage kayo for HIV-related na mga medical needs, no, like access ng ating antiretroviral drugs. Ito yung mga gamot na nagpapalakas ng ating immune system sa katawan. So kasama yan, no? On top of yung regular na coverage ninyo sa PhilHealth as OFWs, no? Or as regular members for those of us in the Philippines. So yes, may coverage po sa PhilHealth.
at tuloy-tuloy po itong pinagbubuti pa ng PhilHealth. Ang balita namin, malapit ng mukhang isasali na rin sa PhilHealth pati ang testing para maging libre na rin siya para sa PhilHealth members. So, antayin natin yung balitang yan. So siguro isang sinasabi pa rin natin, huwag tayong matakot. Dapat harapin natin ang katotohanan. Kung meron edi natin kaagad, malaman natin kaagad, di ba? At saka siguro importanteng mensahe yun, no, na mas maganda ho talaga pag maaga pa lang ay alam na natin yung ating estado. Kaya nga ho, ino-offer natin yung testing at confidential na testing, no, sa ating mga kababayan. Kasi habang mas maaga, mas mapagbubuti natin yung pag-aalaga sa sarili at mas magiging healthy tayo ng mas matagal. At syempre, hindi lang naman yan ang makikinabang, buong pamilya natin. Yes, kasi hindi natin makakawaan dahil alam natin ang ating estado. Okay. So sa mga susunod pa mga pagkakataon po, ay makakausap uli natin ang mga taga-achieve para naman sa iba pang mga gawain natin. Siguro makapag-interview pa tayo ng iba. At siguro from time to time po, magbibigay po ang achieve ng iba't ibang mga information tungkol dito sa virus na HIV/AIDS. Thank you very much, Miss Mara. Maraming salamat, Fe. Pag-anyaya sa amin. Okay, yan po si Miss Mara Quesada Bondat ng Achieve. Thank you very much po. Okay. Isa munang paalala mula dito sa ating studio. Ulit-ulitin lahat yung ating mga numero, no? Pwede nyo tawagan ang mga numerong ito sa Achieve, no? Yung number 426. Teka, wala siyang ano? Sige. 426. Wala eh. Okay. 6147 at 414-6130. Okay, ulitin natin yung mga numero. 426-6147 at 414-6130. At may area code tayo dyan, ano? Okay, so yung sinasabi natin, maraming mga pwedeng gawin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na gusto nating malaman, ano ba talaga, yung mga, alam mo yun, yung yung mga, kasi alam mo yun, kung babalikan natin sa susunod po, HIV pa rin yung magiging topic natin. Yung mode of transmission, pwede natin ipakita yan sa ating video dito. Kaya't mag-aantabay lamang po kayo dito sa ating programa every tuwing Lunes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At yan, pag-uusapan natin iba't iba pang mga usapin tungkol sa mga iba't ibang karamdaman. Kaya nga kailangan malusog ka, di ba? Ang pagiging malusog ay iyong puhunan sa pagtatrabaho. Sa lahat, sa mga OFWs, yan ang puhunan ninyo sa pagtatrabaho sa ibang bansa, di ba? Mahalagang pangalagaan natin yung ating kalusugan dahil yan ang ating buhay. Dapat isa lang naman ang buhay natin. So kailangan mahalin natin ang ating katawan, ang ating pangalagaan natin ang ating kalusugan. At saka paalala ko pa rin, bago kami magtapos dito sa ating programa, alam po ba ninyo na medyo, ako nga ay masama ang pakiramdam ng, kasi sabi mo, dito dumadaan yung sa kanina mong pinag-usapan sa tuberculosis, di ba?
karamihan dahil sa panahon, ang panahon kasi ngayon ay medyo kakaiba, di ba? Kaya dapat, lalo na yung mga bata, medyo maraming may sakit ngayon dahil nga doon sa panahon, mainit, tapos mamaya malamig ang buong panahon, di ba? So medyo nakakasipon, tapos trangkasong kadalasan, lalo sa mga bata, madali silang ubuhin, di ba? At ako tingin ko dahil doon sa nangyaring putukan last time, di ba? Yung bagong taon, di ba? Yun. So ako wala akong boses ngayon, di ba? Pero andito pa rin tayo para magbigay ng iba't ibang information at tabayaran po ninyo kami next week dahil mas marami kayong mga mapapakinggan, mapapanood, dito lamang yan sa ating KKK dito sa Kakampi Online. At ang Kakampi Online po ay sa pamumuno yan o yan ay nakakabit doon sa Pinoy Greetings Online Services. Yan. At ito ay nakaregistered sa DTI. Yan. Ito ay pag-aari ng Pinoy Greetings Online Services. Yan. At syempre yan, nakita ninyo sa aming screen. Ayan, di ba? Pinoy Greetings Online Services. At ang tabayanan ninyo mamaya ang ating isa pang programa. Dito rin yan sa Wow Action Balita na kung saan napakaraming tinatalakay, di ba? Yan, nakita nyo? Okay. So medyo kapos na naman tayo sa oras, magpapaalam na tayo. Pero merong kasama meron tayong mga dapat tandaan. Ano ba yan? Ito'y dapat lalong-lalo na sa ating mga kababayan na OFWs kung bakit sila umalis. Huwag makakalimot kung bakit kayo umalis ng bansa, no? Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito ang susi sa iyong tagumpay. Yan, lagi natin isa sa isip po. Kaya tayo aalis kasi meron tayong mga gustong makamit sa buhay. Diba? Okay, so sa pamamagitan po ng mga mensahe yan ni Ami, isang oras na naman ang lumipas, kabilis-bilis ng oras. Lagi po nating tatandaan ang lahat ng problemang kinakarap, may kasagutan. Dito lamang yan sa ating programang Kababaihan, Kalusugan at Karapatan. Programang totoo para sa masa, serbisyong totoo para sa OFWs. Ito po naman ang inyong mga kasama. Ako po si Ami Amarang, inyong lingkod. At ako naman ang inyong lingkod, Fenny Codemus, nagsasabing kapuso ka man, kapamilya o kapatid dito sa Kakampi Online. Lagi kang may KKK. Tandaan ng pang-aabuso. May karapatan ang bawat babae sa kumpletong pangalagang pangkalusugan sa buong tagal. Ang kahirapan at diskriminasyon sa loob ng pamilya at lipunan ay hindi lamang natutulot ng dagdag na problema sa kalusugan ng kababaihan. Kababaihan, kalusugan, karapatan, KKK, programang nakasentro sa kapakanan ng kababaihan. Hatid ay impormasyon at gabay tungo sa wastong desisyon.